Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako naman ay nakikilala nila. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Isang di matatawarang biyaya ng Apostoliko Bikaryato ng Calapan ang pagkakaroon ng minamahal na obispo, Warlito I. Kahandig, bilang pinunong lingkod at sentrong pundasyon ng pagkakaisa sa ating lokal na simbahan sa Oriental Mindoro. Ang obispo, kaagapay ang buong kaparian, ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus na maging mga pastol na nag-aalay ng buhay sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga tupang pinaglilingkuran. Mula sa pagkatatag ng Mindoro bilang bikaryato noong 1936, tayo ay pinamunuan ng mga obispong SVD. Kauna-unahan nga si Obispo William Fineman, Obispo William Dusiak, at Obispo Simeon Valerio. Noong 1989, hinirang si Obispo Warlito I. Kahandig bilang kauna-unahang obispong diocesano na mamuno sa ating Apostoliko Bikaryato ng Calapan. At ngayon nga ay ating ipinagdiriwang ang kanyang ika-20 anibersaryo ng mabiyayang pamumuno sa kawan ng Panginoon. Ang ating obispo ay taga Iloilo, ngunit naglingkod ng mahabang panahon sa Romblon. Bilang batang pari, siya ay naglingkod sa pinakamahirap na lugar sa Calatrava. Doon, siya ay naging paring magsasaka upang mabuhay dahil hindi sasapat ang kita ng parokya na 150 pesos bawat buwan o 5 piso lamang bawat araw. Kaya nga, ang hamon upang maging isang simbahan ng maralita ay isang buhay na karanasan sa ating obispo na sinikap niyang patuloy na tugunin bilang bahagi ng kanyang pamumuno sa bikaryato. Ito ay binigyang diin sa pagpapatupad ng proyektong stewardship at pagtatatag ng sufficiency program ng mga foundations. Ganon din, sinikap na maitaguyod ang mga programang makakatulong sa mga mahihirap na mga kapatid, murang pabahay sa mga maralitang tagalunsod, reformang agraryo, at pagsusulong ng karapatan ng mga katutubong mangyan at iba pa. Ang pagpapanibago ng simbahan tungo sa pagmumulat at pakikiisa ng Kristiyanong mga pamayanan ay sinikap niyang bigyang katuparan sa anyo ng programang BEC-CO, kaagapay ng mga sinanay na lider laiko at mga manggagawang relihiyoso upang mapaangat ang kamalayan ng mga tao sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang paglilingkod bilang misyon ng simbahan ay malinaw na inilalarawan sa kanyang kinagigiliwang tulang homilya sa okasyon ng ordinasyon. Sa Pastores Nababobis niya, ang ating Santo Papa mismo ang nagsabing ang bawat pari ay maging katulad ni Kristo sa mga bilanggo at api, nagbigay ng laya at ginhawa sa mga dukha at bulag, ang balita at pagkakita. Sa pamumuno ng ating obispo, ang 20 taong nagdaan ay napuno ng masiglang paglago sa pananampalataya, pagsisinop ng pamamahala, iba yung pagtataya sa gawaing paglilingkod
at di tumitigil na pagsisikap na maisapuso ang diwa ng mabuting balita sa mga parokya at mga sektor ng lipunan. Because of Bishop Kahandi, there is a very clear direction already in the diocese. For instance, the core program of the Hapag ng Pamilyang Mendoreño, which I appreciate very much. For instance, the families, even those who are not so involved in the church activities, are getting involved. They are aware that they are part of the ABC as the family of Christ here on earth. Isa pa rin siguro ang mga halimbawa ay dahil sa programang ito ay yung kahit yung pinakaliblib na pook, even sabi sa the remotest place in the community ay narating ng programang ito, lalo na yung pagpapalaga salita ng Diyos na labis pinapalaga ng ating mahal na obispo yung evangelization even to the farthest place ng ating community. Yan ang masasabi ko na which I really appreciate very much because of our Bishop. Ang pagdadala ni Bishop sa simbahang lokal ng Mindoro bilang simbahan ng paglilingkod, yun ang napakagandang dinala ni Bishop sa mukha at larawan ng simbahan, ang pagdadala ng simbahan bilang simbahan ng paglilingkod. Yung kanyang authority as a bishop ay ginamit niya sa paglilingkod. Yung power niya as a bishop ay ginamit niya sa paglilingkod. Yung kanyang misyon ay ipinahayag niya sa pamamagitan din ng integral evangelization. Isa rin yun sa mga magagandang contributions ni Bishop na ang evangelical mission ng lokal na simbahan na integral, hindi lamang yung spiritual, kundi ganun din yung temporal na pamumuhay ng mananampalataya. Yung pag-define niya ng role ng church sa renewal ng temporal order, napakagandang contribution din ni Bishop yun. At yung kanyang pagtatayo ng mga support structures, support mechanisms para sa welfare ng mga pari at ng mga laiko. And finally, yung kanyang pagiging bishop na nagpapahalaga sa scriptures at sa mga turo ng simbahan. Yung pagtatayo niya ng mga apostleship movements at saka ng mga small movements in the light of the gospel. Napakalaking contribution ni Bishop yun sa ABC.